Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo ay walang ibang mabuting balita, lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap niyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung iyan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid, na hindi kathanang tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Hesukristo ang nagpahayag nito sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Galasya ay hindi isang lungsod. Hindi tulad ng Corinto o Efeso o Filipos. Ito'y isang probinsya ng mga Romano na matatagpuan ngayon sa bansa ng Turkey o noon tinatawag na Asia Minor. Dumaan si Pablo sa lugar na ito sa kanyang mga missionary journeys. Ang liham na ito ay maaaring sinulat ni Pablo ng mga 54 AD mula sa Efeso. Ang mga Kristiyano doon ay mula sa mga Gentiles. Hindi sila mga Hudyo. Galit na galit si Pablo sa liham na ito. Nabalitaan niya na sa pag-alis niya noon, may ibang mga Kristiyano na dumating nang marinig at maaaring yung mga ito ay mga Kristiyanong Hudyo. Ipinangangaral nila na hindi wasto ang turo ni Pablo. Upang sila ay maligtas, yung mga hintil, kailangan tanggapin muna ng mga hintil ang mga aral at kaugalian na galing sa batas ng mga Hudyo. Kailangan muna silang magpatuli bago sila mabinyagan. Mali si Pablo, sabi nila, kasi hindi naman siya tunay na apostol ayon sa kanila. Ang mga aral niya ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa tao. Mas nagalit si Pablo nung mabalitaan niya na tinanggap naman ng mga taga-Galasya ang mga bagong aral na ito. Sinabi ni Pablo na wala nang ibang mabuting balita kundi ang kanilang ipinahayag noon sa kanila. Hindi ito maaring palitan kahit na isa sa mga anghel o siya mismo ay bumalik at magpahayag na ibang mabuting balita. Hindi iyan tama. Mali iyan. Tama ang kanilang unang pinaniwalaan. Kaya nga mabigat ang mga salitang na kanyang sinulat. Kung may nangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita na inyong tinanggap, pakasumpain siya.
Si Pablo ay dumating at nagpahayag hindi lang dahil sa gusto niyang papurihan siya ng mga tao. Ang papuri ng Diyos ang kanyang hinahangad. At dahil ito, kinokontra siya ng ibang tinuturing pang mga kapatid sa pananampalataya. Ang mga aral ni Pablo ay hindi galing sa kanya at hindi galing sa ibang mga isip lamang. Si Jesus mismo ang nagpahayag ng mga aral na ito kay Pablo. Kaya nanindigan si Pablo, tama ang kanyang itinuro. Mahalaga ang wastong aral. Kaya kasama ng magandang balita ay ang wastong doktrina tungkol sa Diyos at kung paano siya kumikilos para sa atin. Kapag mali ang katuruan na tinanggap natin, magiging mali din ang paningin natin sa Diyos at hindi natin tatanggapin ang kalooban niya. Kaya pinahinindigan sa Biblia ang wastong aral at ito rin ang pinaaabot ni Pablo. Hindi tayo basta-basta lang maniwala sa kung ano-anong aral na gusto natin. Pakinggan natin at tanggapin ang mga aral na galing sa Diyos upang tayo'y maligtas. Mahalaga ang paalaalang ito sa panahon natin ngayon ng relativism. Sa paniniwalang ito, walang wastong aral. Ang aral ay depende sa iyo. Kung ano ang wasto sa iyo, yan yung wasto. Mali ang pag-iisip na ito. Ang wasto at ang katotoo ay hindi natin gawa-gawa. Ito ay dapat nating tanggapin at pangalagaan. Iuugnay natin ang buhay natin ayon sa wasto at katotohanan, hindi lang sa mga gusto nating tanggapin. Salamat, Panginoong Diyos, na inang simbahan, na patuloy mong pinagpapadala sa amin upang ipaabot ang wastong mga doktrina at mga aral na galing din sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.